Hindi pa rin umaalis sa West Philippine Sea ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard na umaaligid malapit sa may Zambales. Tingin ng mga eksperto, gusto lang takutin ng higanting barko ang mga Pilipinong mangingisda. Narito ang report ni Ria Fernandez. Hapon nitong Sabado nang madetect ng Dark Vessel Detection System ng Canada ang isang dambuhalang barko ng China, ilang kilometro lang mula sa Capones Island sa Zambales. Agad namang dineploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Cabra, isang helicopter at reconnaissance plane para i-verify ang nadetect na barko. Pagdating sa lugar, dito na bumungad sa kanila ang 5901 monster ship ng China Coast Guard. Ilang milya lang ang layo ng Chinese vessel sa Zambales. Kaya sinubukan nitong radyohan at itaboy ng Coast Guard. CG5901, this is BRP Cabra, MRRB 4409. We are reminding you that you are within 72.6 nautical miles west by the south of Silangin, Zambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. Pero nagmamatigas ang Chinese vessel. This is China Coast Guard, Vessel 5901. I'm performing law enforcement duties of the jurisdictional waters of the People's Republic of China. Ayon sa National Security Council, hindi pa rin umaalis sa EEZ ng Pilipinas ang monster ship ng China. Tingin ng NSC, gusto lang nitong manakot. Mukhang parte ito ng intimidation, parte ito ng coercion, aggression, deception na ginagawa ng China. Pinapakita nila na may ganito silang barko at tinatakot yung ating mga mangingisda na mangisda sa West Philippine Sea. Ayaw naman daw patulan ng Pilipinas ang tila pambubuyo ng China. Pero tiniyak nilang magdamag minamanmana ng Coast Guard at militar ang Chinese vessel. In response to this, ipapaigtingin pa natin yung presensya ng ating BIFAR at ng Coast Guard para suportahan yung ating mga mangingisda. Wala pa namang pahayag ang China kaugnay dito. Pero ang Coast Guard tiniyak na patuloy na babantayan ng mga Pilipinong mangingisda para hindi maharas ng naturang barko. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5.